ko na pupuntahan yun. Tignan ninyo, napakatarik yun. Yung rampa doon sa may pilang, sa Quezon Ave, matarik talaga. Dahil ako na senior citizen na hindi ako, na hindi talaga kaya irampa ng mga PWD doon, at saka yung mga senior citizen, at saka matarik talaga po. Ewan ko lang sa MMDA na yun, nakapunta na siya. Ano po ang inyong suggestion para mapakinabangan po ng mga PWD? Sana man lang iayusin nila. Isaayos. Pwede pa naman siguro gumawa sila ng paraan ang ating gobyerno na isaayos yung rampa na yun. Dahil malaking bagay po yun sa mga PWD, sa senior citizen, at saka sa mga OFW, lahat na tao doon dumadaan. Sana naman ay isaayos nila. Pwede pa naman ayusin. Okay. Maraming salamat, Mama. Walang ano. Yes, sir. Magandang hapon, no, sir. Ano po ang inyong masasabi doon sa gastos ng Marcos administration sa paparating na SUNA sa halagang 20 million pesos? Pero una sa lahat, magandang hapon din po sa inyo. Magandang hapon din po sa mga maisog sa buong Pilipinas. So, ang pananaw lang po natin dyan, bakit nga ganun kalaki yung ginastos nila na 20 milyones, samantalang kaming mga urban po, hindi po maka-qualified kahit po sa pabahay lang nila, hindi kami qualified. Bakit? Dahil wala kami trabaho. Halimbawa, basurero ka lang. Qualified ka ba doon sa pinupush nilang nakabahay, di wala kang trabaho? Kung ikaw ay trabaho mo, nangangalakal ka lang, ano ibabayad mo sa lupa? So, ang pananaw natin doon, milyon-milyon yung gagastusin nila sa SONA, tapos kaming mga urban poor, ito kami. Ulting bahay, wala. Mag-a-apply kami ng pabahay ni Bongbong Marcos, hindi kami qualified. Dahil basurero lang kami. Hindi kami qualified. Dahil, construction worker lang. Siguro, nananawagan po kami doon sa ating Pangulo na kung may puso siya, pansinin naman kami. Dahil kami tao rin ang katulad niya. Buti pa nga si Guerrero may heart may puso Tapos siya rin may puso. So, ganun lang po siguro. Abangan pa rin ninyo siguro po sa 20, sa Sabado, yung mga ilang, ikukwento pa natin, buhay ng Urban-Poor. Maraming po salamat. Mabuhay kayo lahat. Thank you, sir. Pero nung nag-research po kami, nakikita namin na since 2016, nakikita namin na kinakalaban si nagtatanggol si tatay Hayaan po natin yun. Makikita naman po nila kung anong effort natin, ang tao, at po yung mga ginagawa natin. At yun na lang po. Nakakapag-isip naman po ang mga tao, hindi ba? So, tignan na lang nila kung ano yung sino ba yun. Diba? So, tayo dapat sa ganitong laban kailangan talaga medyo dapat nagkakapilang-pilang tayo, diba? At nagpapropetahan. Pero parang hindi mo sila ating kapwa. Yes. So, ganun na lang yun. Marami po tayong gagawin, marami po tayong trabaho. So, huwag na po natin silang pansinin. Tama. Ano po ang inyong komento doon sa sinasabi ni Vice President Inday Sara na I am appointing myself as a designated survivor, tapos pumalag yung mga kongresista, at sinagot naman ni Vice President Inday Sara, hindi daw umano siya nagbibiro at hindi po joke. Kasi common sense po yun sabi nga natin pag kami nangyari sa Pangulo, sino ba talaga ang papalit? Yes. Pangulo, kundi ang Vice President. So siya naman talaga ang designated survivor, di ba, na sinasabi natin. So common sense po yun. So that's why she was saying, she doesn't have to explain if you don't get it. So parang gano'n na po yun. Talagang siya na yun, ang designated survivor ng ating
Constitution. Hindi po ba? Sabi ni Kong Dong ng Pampanga, dapat daw imbestigahan yun. Ano masasabi nila? Ano yung imbestigahan mo? Manood na rin siya ng pelikula. Ayun! Ayun. Ano ba yan? Napaka-petty, di ba? May linaw pa. Sasayang lang kayo ng oras at sasayang kayo ng pera ng bayan. Okay. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Vivian. Ayan po mga kababayan. Thank you, thank you. Ma'am Vivian.